Ano po ba ang nature of the case? Kasi ang unang kumalat po kahapon na notice for media advisory ng grupo mula po sa Citizens Crime Watch at sa grupo po nila Congressman Alvarez at Attorney Topacio ay sa Department of Justice, Quezon City Prosecutor's Office ang pag-file ng criminal case. Kasi pwede mong hatiin yun ang administrative case sa mga government officials or government employees, pwedeng sa ombudsman. Ang criminal aspect ng kanyang pananagutan, pwedeng sa korte through the Department of Justice. Pwede ring pagsabayin sa ombudsman. So siguro nagbago ng taktika Senator Nito Pasio at si Congressman Bebot Alvarez, who is also a lawyer by background. Abogado din po ito si Congressman Bebot Alvarez, and then kapapasalang sa bar exam bilang bagong abogado itong si Attorney Jimmy Bundok, no? So siguro nakita nila na mas nakakabuti kung ikonsolida ang complaints of the same nature, both administrative and criminal aspects, dito na lahat sa ombudsman, no? And 12 counts ang isinampa nila. Tungkol po ito sa 241 billion pesos na pinalusot illegal na mga pondo na nakita na ito ang mga posibilidad na inilagay na mga pondo doon sa 28 items na blanco. Nung nakita po ito nila Congressman Ungab at ito po ay napirmahan sa final bicameral committee conference report, mga kababayan, ibig sabihin kahit may blanco pinirmahan ng BICAM at sinubmit siya at naipasa sa BICAM bilang final committee report. No doubt po yan na nangyari talagang blankong ito sapagkat inamin mismo yan earlier ni Senator Amy Marcos. Inamin din yan ni Senator Bato de la Rosa. Inamin din po yan later on ni Sister Stella Kimbo. Na Sister Stella tuloy si Kimbo. No, si Congresswoman Philip Patik at si Congresswoman Tomillion Bag Display. So inamin niya yan na may mga blanco. Subalit daw yon ay na-fill up na or na-fill in na ng amount bago i-transmit sa Malacanang. Doon siya nagkaroon ng pagkakamaling seryoso. Ang pag-amin niya na may blanco at na-fill in na, kahit na ito ay na-ratify as blanco, doon sa Kamara de Representante is an illegal and criminal act. Pasok yan sa tampering or falsification na binabanggit ni former President Rodrigo Duterte nang siya po ang unang nagpahayag tungkol dito. At nabulabog po ang pinalusot, inistapa at sinindikato nila na budget 2025. So ito po ang dahilan kung bakit umakyat na sa ombudsman ngayon ang grupo nila Congressman Alvarez at Attorney Topacio and Attorney Jimmy Bundok. Sa tatlong kadahilanan, number one, magkakaroon ngayon ng hearing for certiorari or constitutional review by the Supreme Court on the signed GAA 2025, yung pinirmahan ni Marcos na naging batas na budget for 2025. Pinapasagot na ngayon po ang Office of the Executive Secretary, Office of the Senate President, at Office of the House of Representatives sa Speaker. Ibig sabihin, magpuproceed na po dito ng trial and evaluation of evidence doon po sa isinumiting reklamo nila Congressman Ungab at nila Vic Rodriguez tungkol po ito sa constitutionality at sa legality at validity ng overall budget for 2025 kahit pa na ito po'y pinirmahan na ni Mr. Marcos. Magkahiwalay po yon. That is a certiorari is a special petition submitted to the Supreme Court upang magkaroon ng constitutional review sa isang akto ng government, like for this matter, sa ginawang pagpipirma ni Mr. Marcos sa pinalusot na may mga blanco na illegal na budget 2025 bill na ipinasa sa kanya. Yun ang sa Korte Suprema, kababayan. Ang dito naman po sa ombudsman kanina, ito naman ang aspect of criminal violations. At 12 counts po ito. Dalawang uri ng kasong kriminal ito. Graft and corrupt practices violation sa
Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At ang isa po, I think, is Article 170 or Article 70 lang ng Revised Penal Code, kung saan po may pananagutang kulong ang criminal actions na ito. So kung bibilangin mo yan, halimbawa, discussing it from the perspective of theoretical discussion, kapag ito po ay na-prove beyond reasonable doubt na may mga krimeng ganito ginawa sila Boy Tambaluslos at mga alipores niya, makukulong po sila o masisintensyahan sila ng hindi bababa po sa at least 4 years imprisonment per falsification. So kung 12 counts yan, mga 40 years mahigit yan, 48. Hindi pa kasama dyan ang Graft and Corrupt Practices Act nila. But of course, that is easier said than done. Hindi po ganun kadali yan gawin sa korte, sapagkat aakyat pa yan hanggang sa Korte Suprema. Yun nga ang sinasabi ko, no? Kahit nga si Erwin Tulfo ay mayroon ng conviction with finality sa Supreme Court on his 2 counts of libel cases, hindi pa siya dinidisqualify ng COMELEC sapagkat wala pang petitioner. Yan po ay moral turpitude violations. At hindi ka pwedeng tumakbo o ma-appoint sa anumang elective or appointive position. Bakit nakakatakbo pa ngayon si Erwin Tulfo? That's also the same case sa sinasabi kanina ng ating viewer na gaano tayo kasigurado na mako-convict si Boy Tambaluslos at ang kanyang mga gang sa ilalim ngayon ng gobyernong ito. But of course, we can hope. Kasi nag-decide nga ang Korte Suprema na ang Malacanang in the north na I think that is around 10 or 15 hectares na lupain na kinamkam ng mga pamilya Marcos at nagiging parang private property na nila, ay dineklara ng Korte Suprema na pagmamay-ari ng mamamayang Pilipino at dapat ibalik ng pamilya Marcos. And they decided it last year. So, kita nyo, nag-decide ng Korte Suprema. So, malinaw po na pwedeng mangyari nga itong criminal cases na ito ay magtuloy-tuloy. It may not be completely be given conviction or decision or whatsoever in the next 3 or 4 years, pero hahabulin pa rin sila ng kamay ng batas. Kaya galit na galit si Congressman Zamboanga White Dalipi, Manix Dalipi, na baka umabot nga at mapanagot sila sa kanilang mga kriminal na pananagutang ito. Okay, klaro na tayo. Tama ba? Nararapat ba at napapanahon ang ganitong pag-file ng mga criminal complaints? Ang sagot, yes, matagal na dapat itong ginagawa. Nararapat ba? Dapat lang. Kulang pa nga dapat ito. Sa dami po ng kasalanan nito nila Martin Romualdez, nila Marcos, bakit hindi kasama si Marcos? Nagtatanong kanina ang isang viewer natin dito sa Facebook. Kasi po, under the political tradition na ino-observe natin, parang kinopya natin yan sa American government system, the sitting president and now pati na ang sitting vice president sa kanila cannot be subjected to filing of cases while they are still active in public office as president or vice president. Ang purpose po niyan para hindi madisturbo at hindi po maharas ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo tungkol po sa kanilang mga paglalarga at pagpapatupad ng kanilang mga masiselan and sometimes controversial na mga pagdedesisyon para pamunuan ang ating gobyerno. So, mantakin mo kung buwan-buwan pinapailan sila ng kaso, hindi na sila makapokus ngayon sa trabaho nila at mandato nila. Yan po ang ibig sabihin kung bakit nagkaroon ng political tradition na hindi po muna sinasampahan ng kaso ang aktibo pang nakaupo bilang Pangulo at pangalawang Pangulo sa ating bansa. Yan po ang dahilan kung bakit hindi po isinama si Marcos Jr. sa kasong ito. Dahil sa tradition of observing the immunity from suit of a sitting and active president in office. Iyon. So ang nasama lang po dito sa complaints ng criminal cases na ito, 12 counts, si Speaker Martin Tambaluslos Romualdez. Mga kababayan, this is very timely. This is very reasonable and this is very justified. In fact, maraming nagsasabi na matagal na dapat ginawa ito. Mantakin mo,
the role of Congress, both Senate and the House of Representatives, pagdating sa budget, is only to review, ratify, and pass it as a bill so that it will become a law to be signed by the President. Hindi po sila pwedeng mag-insert ng anumang mga amount dyan dahil ang nagpaplano, nagbibigay ng direksyon at programa sa nilalaman ng budget ng ating bansa taon-taon ay ang Executive Department. At ang ipinapasa sa Kongreso pagkatapos po dumaan doon sa budget cycle ng Executive Department, ang tawag dyan NEP, National National Expenditures Program, NEP. Doon po nilalaman lahat ng mga nakonsolida ng mga budget. Ang gagawin ng Kongreso po, tatalakayin nila, i-deliberate nila, i-ratify nila o i-adjust nila. But they cannot insert illegally, much less with criminal intent, upang magpalusot ng pangungurakot in the guise of either pork barrel, ayuda na questionable, o mga binura at binlangko ng mga items at nilagyan at pinalusutan ng amount during the ratification of an enrolled bill while blanco, and upon transmittal, nagkaroon bigla ng mga amounts na ito or doon pa during transmittal, which need to be established kung saan sa period na ito nangyari, but it is already undeniable, mga kababayan, na may hocus-pocus, may minadjek, at may nangyaring garapalang illegal na pag-insert ng mga pondo. And upon prudence being practiced, no, yung pagsusumikap na busisiin ito, there were 13 pages na may mga blanco na ang total na nakita ay 28 items na blanco. Sa 28 items na ito po, ang nakitang illegal na ipinasok na wala doon sa National Expenditure Program submitted by the Executive Department ay mga 241 billion pesos. Ayan. Yes, kasama po si Sister Stella Kimbo. Kasama po siya sa kinasuhan. So klaro po na itong 241 billion pesos na ito, illegal insertions ito. Once the Bicameral Conference Committee report was signed or is signed already, na ang nangyari may mga blanco, it is as if yun na po ang final consolidated version ng Senado at ng House of Representatives. Ang mangyayari niyan, kung under normal procedures na walang blanco-blanco, ang BICAM Final Committee report na pinirmahan ng mga delegadong senador at ng mga delegadong members ng House of Representatives doon sa Bicameral Committee Conference, yun na po ang i-ratify sa House of Representatives at ipapadala as enrolled bill to be signed by Marcos as the President right now to become GAA or General Appropriations Act. Ngayon ang nangyari po, blanco ang maraming items sa Bicameral Conference Final Report, pero pinirmahan po ng maraming mga senador, except sa nakita natin na hindi pumirma si Amy Marcos, hindi pumirma po si Bato de la Rosa, si Loren Ligarda. So I think 5 sila or 6 ang hindi pumirma doon. And sa House of Representatives, halos pumirma po lahat. Ngayon, nang pumasok ito na pirmado na, that can never be known already or that can never be referred already as draft. There is no such document as draft na may pirma. Wrong. Ang isang draft, walang pirma. Kasi draft, borrador. Ibig sabihin, hindi pa final. Bakit pinirmahan? Ngayon, pinirmahan ito na may mga blanco. Hindi po nabusisi, nakalusot sa ratification sapagkat sabi ni Raul Manuel, ang isa sa mga most unlikely source nitong revelations, confirming the revelations also, made by former President Rodrigo Duterte together with Congressman Ongab. Sabi ni Congressman Raul Manuel na ito ng CPP Party List, Kabataan NPA Recruiter Party List, o nga maraming blanco akong nakita, hindi na kami napag-question. Wala nang oras, binadali talaga yan dahil gahol na sa oras at it was already December going towards the last week to Christmas na. Ngayon, there was no point to deliberate it anymore because it was already presumed na dumaan na po sa review, process and consolidation at synchronization of versions na napagkaisahan na at na-discuss ng maayos
sa Bicameral Conference Committee report. Subalit yun pala, ang isinomiti for ratification ay may mga blanco. 13 pages lahat ito, 28 items. Ayun.